apostle, kingdom builder yan. Pag sinabi mong apostle, church planter talaga yan. Ganyan po ang action. So, minsan binukungad ng iglesia kasi po, mali ang tao sa isang action. Ano po? So, magkakaibang bahagi ng katawan na may magkakaiba dapat na tungkulin. Mga kapatid, ito po. Mayroong tao na ang gift niya yung preaching, gusto naman niya maging singer. Ano pagkakaiba ng preaching at singing? O teaching? Ang preaching at teaching, magkadikit po yan. Hindi halos pwede magkaiba yan. Pwede kami mag-mensahe na tawag namin yung monotonous. Yun lang, dire-diretso, para kang nagbabasa. Pero nagbibigay ka na ng mensahe. Pero po ang musika, iba po yan. Kaya nga yung nota na to, dalawa yun eh. May lower do, but higher do. Do, 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 do. Ano yung do? Patag do, iba yan. Do, do, do. Ay, kailangan yan hindi. Ano ba pagkasabihin musikero ka? May tono, may tono. Ano po ba? Ano ba yun? May timing. Meron tao galing sa timing, ang sama sa tono. Ang ganda ng tono, hindi nakatayang, hindi nakatama. Pero sabi nung iba, importante ka timing kahit hindi ganun ganda ng boses. Sabi, kung appreciate yan, ako hindi nakaka-appreciate ng gano'n. At di po ako magaling na musician, pero ako sobrang napaka-appreciate ko na akin na natin. Kaya ano na, pagkain ng mamaya, pero po ba? Para meron pa ho ba? Yan. Meron pa ho ito. Alam mo, merong magaling sa timing. Wala naman sa tono. Merong nasa tono. Wala naman sa timing. Meron ba tayo doon? Hindi ko pwede magkaiwala yun. May tono, may timing dapat. Di ba ba? Musika yan eh. So, may ganyan po. Pero ang tao, dahil ang kanyang katropa ay nandun sa music ministry, gusto niya nandun din siya. Nauso yung dance ministry, kahit na parang ayaw yung katigas sa mga buto. Sayaw din siya. Kaya nga parang makakakita ka na nagsasayaw na scaffold. Ay, hindi naman talaga linya eh. Ang samang tingnan ko. Ay, mati eh. Ang maraming ugali ng Pinoy. Pinesa ng Toyota, isasakpak mo sa Mitsubishi. Hindi ka, hindi ka pala hindi ka kasya na. Eh bakit ba hindi ka talaga bumili ng Toyota? Hindi pala yung gusto mo, ilalagay mo yung pinesa ng Mitsubishi. Bakit? Diba? Nakausap mo yung evangelistic ministry. Gusto niya siya ito, hindi naman marunong magsalita. Pero gusto niya siya naroon. Nakauso yung back-up ministry, nag-back-up. Nakauso yung back-up, nag-back-up din. Nakauso yung bumalik, nabalik din. Nakauso yung ayaw na bumalik. Parang niya ako doon. Ay, hindi ko tayo gaya-gaya, mga kapatid. Dapat kanyang bahagi, kanyang function. Para po, nagkakaintindihan tayo. Para po yung disenyo ng Diyos ay kumilos na may kaayusan. So dapat po ay alam po natin kung ano talaga tayo. Ano mga meron tao na paano eh. Hindi siya aware sa kanyang ano talaga yung function niya. Pero I believe mga kapatid, kung ikaw talaga
music incline. May tawag dyan music incline. Talagang merong katutubo siyang gift doon. At yun naman pinag-develop. Naniniwala akong alam mo kung nasa tono ka hindi. Pag mo nasasabing gifted ka sa music, hindi alam kung alin ang sintonado at hindi. Alam mo, Pastor? Do. Sasabihin mo isa. Ako ika ay tenor, ako ay bass. Sabi niya siya, ako po Pastor alto. Anong alto? Altonado. Marami naman ako sinto. Sintonado. Isa lalapit ka kay Pastor. Pastor, I am a singer, but only God can appreciate. Hindi ka naman ika sa tao kumamanta. Yes. Pag isa ka na lang sa ako kumanta. Alam mo, Hotel, huwag kayo open sa sasabihin ko. Ako yung nagsasalita ng alam mo sa tamang ano lang po, mga kapatid. Kung ikaw man po ay hindi sintonado, mayroong mga tao na napakasisitibo niyan. Pag napalapit yan po sa sintonado at yung sintonado ay tumasang po sa kanya na kapatid, siya ang nadadala. Sintonado na rin siya. Diba? Hindi ganon. Alam mo ba ito? Sabi mo nila, ba't yung pigilan ikat naglilingkod naman? Ba't alam mo hindi ka sa musika? Isa po kami ni Mrs. po, nakasama ko po siya na kung maanibitahan ng isang Possession Church. Aba, nung nagpa-practice, dumating kami nagpa-practice pa rin, sabi ko na po, talagang napakarami ng problema naman. Palagay ko ito sumasaktan ka. Sumasaktan ka, kailangan siguro nga ako ito yung mainit na tubig. Talagang napakasin ko lang ay sadya na. Alam niyo talagang nung awitan ako, di ako makasabay talaga. Di ako tumahimik na lahat at interested na lang ako. Nagtalagang hindi pwede. Alam niyo, naniniwala ako na minsan ay talagang sa halip na madala ang kongregasyon ay nadadala sa kasintonaduhan at hindi yung nakaka-worship ng tama. Kasi nakalabistap talaga po yung mga kapatid. So, minsan po ako napabalik ko sa church na yun. Sabi may maririnig ko na naman pa, hindi ba kami sumbitin na naman? Ay, kapag hindi ko na maririnig ka, kasi ito na durag ang hawa ay gitara na. Gitarista na. Yan. Hindi tama. Para naman ang ninyanyay. Bawat bahagi ay may kanya-kanyang gagawin at may kanya-kanyang experience. Ganun po yun. So yung katawan daw ay bawat bahagi ay may kanya-kanyang tungkulin, gagampanan, mayroong kanya-kanyang gamit yun. May kanya-kanyang function yun po lang, nabawagin ito po doon sa verse 17. Sabi po doon, kung panay mata lamang, ang buong katawan paano ito makarinig, kung panay tainga lamang ang katawan, buong katawan paano ito makaamoy. Verse 18. Inilagay ng Diyos ang bawat bahagi. Yan, ayon sa anong nabuti. Sa pinakita po doon, merong kanyang, kung bakit yan kung ay ginawang musikero, ginawa ay kalooban ng Diyos. Yun ang nais niya, yun ang gusto niya mangyari. Kailangan ko malaw talaga puso sa kanyang dapat na function. So, titingnan po natin mga kapatid, talaga doon tayo sa anong yun. At kung hindi po tayo masyadong aware, ay di magtanong po tayo sa marunong. Nakikita ko bang tama yung boses ko? May time nga ba ako? Pwede mong i-confirm yan sa marunong. Para mas makakatulong sa atin. Pangatlo po, ang bawat bahagi ay ginawa ng Diyos ayon sa kanyang plano. So yan po ay makikita natin po sa verse 18 kung saan sabi doon subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa minabuti niya. So hindi po kayo napagkakamali ang Diyos. Kung bakit siya naglagay ng ganito, naglagay ng ganyan, kasi yun ay kanyang pinagplanuhan. Yun ay kanyang minabuti. Alam niya na yun ay pagkumilos ayon doon sa disenyo niya, magiging maayos.
Dito po kasi sa Corinto, kung saan makikita po natin sa 1 Corinthians, ipinakita diyan yung magkakaibang function. Ang ginamit po doon ay yung pagtuturo, no? Nasabi din hindi naman lahat ay apostol at hindi lahat ay prophet, hindi lahat ay teacher. Tatlo yung binanggit. Pero po yung pagkasulat ni Paul sa Ephesians, yun po ay 5. Makikita natin doon na yun po ay mga main function ng church. Apostol, prophet, pastor, evangelist, and teacher. Yan. Yun po at tinatawag po dyan, ang tawag po dyan ay five-fold ministry offices. Yun talaga ang expertise nila. Ayan. So, kaya makikita natin talaga, inilagay yan ng Diyos, dinisenyo yan ng Diyos, at ako'y naniniwala na karamihan sa mga churches na andoon lahat yun, kompleto yun doon. At kung sakali man, halimbawa sa BSI ay kulang, walang apostol, may papadalaan nyo sa isang araw dyan, pupunuan nyo yung vacant space na yun. Para makapag-function ng kanyang church na maayos. Hindi po pwedeng hindi gagawin ng Diyos yan kasi ganyan ang disenyo niya ayon sa kanyang minabuti. Kaya mga kapatid, kung alam po natin na tayo nandoon sa ating pagkatawag, uri natin sa Diyos, ba't niyo po akong ginawang pastor, ba't niyo po akong ginawang dancer, ba't niyo po akong ginawang ganito, ba't niyo po akong ginawang ganyan. Simple lang ang sinasabi ng talata. Yun kasi yung pinakamabuti ayon sa Diyos. Yung kasi ang pinakamabuti ayon sa plano. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi pwede sali-sali gaya-gaya. No? Kasi lalong-lalo na when it comes to the 5 ministry offices, makikita po natin, ang tawag yan ay gift of Christ to the church. May apostol, gift yan. Yan ay regalo ng Diyos sa church. Meron din yung propeta, regalo yan ng Diyos sa church. Pastor, teacher, evangelist, regalo yan ng Diyos. At kung ang Diyos ang magre-regalo, ibig sabihin, hindi siya pwedeng magkamali sa kanyang regalo. Amen po ba? Kasi yun ang nilagay niya, yun ang pinlano niya, yun ang gusto niya, kasi alam niya yun ang tama para sa kanya. Minsan ang regalo ng Diyos hindi natin type. Para po na alalaga yung minsan ito. Gusto ko sana, pastor, yung hindi matangkad. Hindi ganun kinapos ng update. Hindi na maraming nagkata sa tamang oras ng panahon. Nabansok ng kaunti. Pinuli sa BSI. Ayun. Nagpapakot ako napakatapang magsalita. Alam ko kung ano sa mga sa akin. Sinulas ka. Kasi kung ako, alam ko ako yung nakisiksik. Ako siguro ako isa sa napakatimimik. Kasi nakakakit ko na may bata ako napakamanyan ko. Ay bakit gusto naglagay? Hindi ako nagugulat kahit ako nagpaharap na doktor when I preach. Kasi bakit? Alam ko ako may hawak ng manubela pag nasa loob ng sila. Alam ko kung ako may hawak ng manubela kapag pupayag ko ng sama. Alam ko kasi kung ano ang aking function. Alam ko kasi na Diyos ang naglakas sa akin. Alam ko kung gano'n mag-rector na diretsyon ng salita. Kasi dinisenyo ako ng Diyos na gano'n. Marami na po ako naging pastor. At ngayon ko naintindihan bakit gano'n. May mga naging pastor po ako na nakakatulog ko sa preaching. Sa sobrang bait, sa sobrang hinahon. Meron po ako naging pastor, psychologist. Hindi na ako po. Alam mo pala, pag kinakausap ka, alam mo nagsisinungaling ka naman. Sobrang napakaingat pagsalita. Kasi talaga yung putin niya. Meron po ako naging pastor, pag nalig ka, kung kulang na lang, ito lang ang pauwi. Ay, sahipin. Alam mo naman kung ano ang kanyang iglesia pinag-iuran sa aaga. Ayun ang kanyang gift. Yun ang kanyang talagang experts. Yung kanyang forte. Sabi ko kung masabihin ko sa tao ka, pag sumala ka sa oras, iwanan ka ron. Malimbayo, ay hindi na sa ibang discarded ka eh.
mga pangalit, mas marami yung mga maaga, o hindi kaya pumila po kayo sa SS. Pagdating mo doon nandun ka sa una, ikaw naman ay alas 7, di ba? Hindi ka hula ka pa, punta sa likod ng pila. Kung gusto nyo sa mga okay na yung pastor na kung hindi ka makakaligot. Grabe. At ako yung papasalamat sa Lord sa buhay nila. Ilog ng Lord na mamit ko sila, ma-handle nila ako, maging kabataan nila ako hanggang sa mayroong pastor na nag-pray sa akin. Iba-iba ang function niya. Talagang iba-ibang order. Tinry ko minsan, gusto kong bayahin yung sinunod ng pastor. Sobrang napakailangan sa hindi ko kaya. Hindi pala ako yun. Hindi, si Pastor Robert, pagka ginanong ko yung aking kasunod, hindi na ako yun. Pero mga kapatid, hindi ko ibig sabihin ko na ako po ay pero tapos na yun. Mag-usap po tayo ng tayo lang. Makasama niyo ako ilang panahon para makakilala niyo ako. Iba yung boses niya sa pati. Iba pagka siya inakarap ko na sa tasa. Pero may magkakaiba kami din pagdating po sa labo. Makikita natin yan sa mga manggagawa natin ng totoo yung sinasabi niya. Makikita natin. Hindi na magtatagal. Kaunting tiyaga na lang. Maglalabasan na yung mga na yan. Bakit? Pwede ba naman 30 taon na kita ka upo pa rin lang tinawag ng Diyos? Malapit na po ako naniniwala. Malapit na po maglabasan talaga yung kanilang kalooban. Nakikita na natin sa ngayon ang kanyang sarili. Pero mas lalo pa ng paglilinaw yan pagdating ng mga araw. So pagdating po sa ika-4 na bahagi, makita natin na ang bawat bahagi ay kailangan ng ibang bahagi. O tingnan po natin sa verse 21. Meron po sinabi siya rito. Sabi ng verse 21, kaya hindi masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Hindi ko po pwede pala na ikaw ay mananampalataya na ituturing mo hindi mo kailangan yung iba. Kailangan ko din yan. Kasi hindi sa lahat ng panahon, ikaw ang kailangan ng church. Yung iba din. At minsan kailangan ka rin ng ibang bahagi. So makita natin po yung ika-4 kong katotohanan, ang bawat bahagi ay kailangan ng ibang bahagi. Kung ikaw ay makati ang likod, sino ho ang may gampanin sa pagkamot? Yung mata? Yung paa? Meron pong nagkakamot ng likod, ang gamit ay paa kasi siya ay pinanganak na walang kamay. Pero kung meron din lamang siyang kamay ang gagamitin kung paano. So isang araw, sa Facebook ko meron naman nakita. Parang check yung tao. Ano siya yung nagpapasal siya parang bigas yung kanyang hinahapot. Ang likod ng kamay. Kung pwede pa, malakas naman ang katawan, malusog. Alam niyo, tagal nga lang niyang ginawa eh. Inagnat niya, kinagat niya yung sako, yung kapatas, hanggang sa ihulog niya doon sa kanyang balikat. Kung mahulog sa balikat, yung kanyang mukha, ang kanyang pinag-aanalay. Tapos niya, sa akin na siya, tingnan niya, pangabulugin niya sa ito yung kamay, hindi ho gano'n na gagawin niya. Mismo kamay ho ang paglalagay. Di po ba? Sa gawain ng Panginoon, ganyan din. Minsan yung gawain ng paa, hindi gawin ng kamay. No? Kaya kung mayroong tao na makita mo na kompleto yung katawan, wala siyang kapansanan, naglalakad yung kamay ang ginagamit, ano kayang klaseng tao yun? Ito, dalawang siguro bagay sabihin natin sa kanya. Panguna, baka naman talaga siya magaling. O pwede siya doon siguro sa pasyo. Nakakalakad, kamay ang ginagamit. O kaya naman siya tama. Ganun bakit? Sa laki ng paa, kamay ang gagamitin. Sorry po sa term, pero yun po, totoo. Minsan ang gawain ng Panginoon nagmumukhang tanga. Alam mo bakit? Marami ang qualified. Aman. Anong gagawin? Yung trabaho ng paa gagawin ng aman. Di po ba? Ganun nangyayari. So, mamamali yung tao sa isang function kasi dala ng pangangailangan.
natin? Marami akong ministeryong naranasan sa church. Nagturo ako ng bata, nagturo ako ng kabataan, nagturo ako ng kananayan, nagturo ako ng katatayan. Naging associate pastor ako, naging pastor ako, naging head pastor ako. So, ang dami kong pinagdaan ng ang dami kong pinagdaan ng trabaho. May mga panahon, bago ako mag-aawit dito, bago ako mag-speak, ako'y nagpapa-awit muna. Mahirap po yun sa isang preacher. Yung boses at energy na gagamitin namin sa paghatid ng salita ng Diyos, gagamitin namin sa pagdidig ng worship, pagpapa-awit. Kung may ibang gagawa, hindi na dapat. Eh dahil walang gagawa, ako pa rin. No. Hindi ako magaling mag-drum, nakakaintindi ako ng kaunti. Papalo, mag-i-speak. Eh kung may papalo, eh dito, hindi siya hawakan ng stick na yan. Bakit? Ang tagapalo ni apat eh. Punta ako makikisiksik dyan. Ipapalo ko dyan, iupo ko na lang. Mamasdan ko na lang sila at mag-i-enjoy ako, wow, ang ginagawa ng Panginoon. God is raising up workers in different functions. Wow. Ano ba? Mamamali minsan kasi talagang pangangailangan. Diba? At what if, niloob ng Diyos, minsan, parang talagang tatayong song leader. Isa dami nila. Magsusundin po ako. Pero hanggang sila po'y hindi po ako magsusundin po, pangarapin yun. O mahihirapan yung song leader, walang magbabackup dahil sakit sila. Or mayroong appointment na hindi talaga pwede maiwasan, ako'y magbabackup. Dati kung ginagawa yun, kaya ko pa naman. Hindi ba? Pero kung andyan sila, hindi dapat hindi ako. Naintindihan ko natin. Function ng kanya-kanyang bahagi, at alam mo po mga kapatid, pag gumagalaw ang kanya-kanyang bahagi at ginagawa ang kanya-kanyang kaloob, magaan ang trabaho. Sa church, magaan yan. Hindi kulang. Sa atin dito, kulang na kulang ang drug sa papaluin. Ang tagapalo, 4. Isang alam papalo sa loob ng isang buwan. Sabik na sa bago maulit. Talagang kumbaga sa pagkain, parang gutom ka na eh. Bago pa may pakainin. Talagang energetic yun na talagang parang kahit sa paglilingkod, di talaga kami yan eh. Kulang na lang talaga, maghanap yung papaluin eh. Di ko ba? Yun po yung ating sinasabi. Kaya dapat, sa dami ng mga tagapalo, sa dami ng gitarista, sa dami ng ganito, ang mahina, palawakan yung church, isang sabay-sabay. Kapag may outfit sa ngayon, nag-worship service tayo, nakakapit ng tao. Hindi ginagawa sila doon. Yun po ba? Pero kailanman mga kapatid, ako'y naniniwala. Hindi po lalawak ang church, hindi po. Talaga makakaabot ng napakaraming kaluluwa kung lahat ay i-access sa isang tanda. Kahit pa maging gift ng pastor ang lahat ng gift, mapapagod dyan. At saka madali ang pagkakasakit. Eventually, madali ang mamamatay. Di ba?
mas mainam po kung masusolusyonan po ng iba yung gagawa. Iba na lang. Si Pablo nga, sabi nga ni Pablo. Okay, sige, mag-appoint kayo niya ng mga tao na in charge sa pamimigay ng mga pangangailangan ng mga babaeng balo. Pagpagaling namin, hindi na kami pupunta. Ang aming oras ay ilalaan namin sa panalangin at sa pangangaral. Eh kung kami pang magpupulod dyan, pagkatas kami pang mananalangin, kami pang mangangaral, mas marami ng trabaho. Diba? So yun po yung katotohanan na pagkaroon natin makita. Okay, sa ikalimang buhay, matatagpuan po natin doon sa verse 24b, kung saan ang bawat bahagi ay hindi dapat nag-iingitan, sabi roon, o nagkukumpara sa isa't isa. So dinagdagan po po ng salita, no? Nagkukumpara sa isa't isa. Ang sabi ng verse 24b, simula na sa 8, sabi na hindi ito kailangan gawin ang mga nang isaayos ng Diyos ang katawan, pinilihan niya ng higit na karangalan ng hindi ganado daw marangal upang hindi magkaroon ng inggitan. Okay. Sa halip, ang lahat ay magmalasakit at ibig magkaroon ng concern. So mga kapatid, ipinapakita doon, no, na ikaw ay hindi dapat naiingit kung ano ang kaloob ng isa kasi magkaiba kayo. Kung magaling kang umawin, huwag kang maingit sa magaling tumugtog. Lalo na kung yung tumugtog, hindi naman marunong umawin. O, diba? Pag ang kailangan tumugtog, yung si marunong. Kailangan na awit, ikaw na. Ikaw ang mga awit. Diba? Walang ingitan. Bakit ka maiingit kung alam mo naman na yung kanyang talento ay hindi mo talento? Kung alam mo na meron pang sarili video itong kapag-isip. At kung alam niyo na nanghihina na ire, ito na ire. Ba tayo dyan? Praise. So, hindi dapat daw na iinggitan. Minsan kasi nagiging issue sa church. Ano po? Gusto niya yung posisyon yun, eh hindi naman talaga siya pandoon. Sasama pandoon kasi hindi nilagay doon. So, ka mainggit kasi lalo kung hindi naman talaga bagay yun sa'yo. Kasi pag ikaw ay nagpili sa isang ministeryong hindi talaga para sa'yo, ang mga kapatid, magkakarat ka lang. Pag hindi umawi, sintonado ka naman, magkakarat ka talaga. Pag tinatawag mong mag-preach na hindi ka talaga preacher, magkakarat ka rin. Gusto mong maging leader, wala kang gift ng leadership, magkakarat ka ulit. Tayo ay tinalaga ng Diyos para ang gawain ng Diyos ay ito pumaayos at hindi magulo. Simply because, sabi nga, our God is the God of order and not the God of chaos. Ano? Hindi pwede po na nasisira ang magandang dinisyon ng Diyos. Kailangan siya ay, alam niya ang kanyang, kalalagayan at niya ang kanyang, function gawin ang dapat sa iyong dapat gawin at huwag kang mahingit at magpupumpara pa sa iba. Ano ba talagang ministeryo, mga kapatid, ang magandang ministeryo? Minsan, ito po eh. Sabi nga doon, minsan yung parang hindi mahalaga yung pangangahalaga. Ano po? Ano ba sa tao? Minsan ang hindi ko na masyadong napapansin pa. Ano po? May puto ng daliri, kulang ang daliri, ako naman nakasapatos, hindi yan masyadong makikita. Ano naman? Dahil bunga ng pagkapagod mo, hindi ka nakapagpapelicure, ang itim ng yung daliri, sa paa, itim na yung kuko, sinong sa media, sinong sa sapatos,
ministeryo ng Panginoon, meron din mga mukha at mga paa. Kadalasan, ang nakikita ninyo yung nakatayo sa unahan. Yung MC, yung song leader, yung backup singer, hindi masyadong makakita. Nasasaluhan ng ng song leader. Alam nyo, napakahirap makita na dati nasa unahan, yung backup singer. O yun. Diba? So yun naman tayo, yun ang kadalasang nakikita. Nakaprong eh. Diba? Sabi mo, diba? Ako hindi na masyadong magpipinsa. Ako naman ang talaluto sa church. Ako yung talawan sa church. Akala natin hindi mo masyadong talaluto noon. Yung mga nasa kusina ministry, hindi natin masyado napapansin at napagkikita nasa kusina. Yung toilet ministers, hindi rin po yan masyadong visible. Kasi pagkatapos na tayo ng trabaho, pag-report na siya sa Panginoon, wala akong masyadong nakaalam. Pero yung pulpit ministers, yan. Praise God. Yung nakatayo sa pulpito laging nakikita. At tulad yun, nakatayo ako din eh. Nakikita ko sa Japan, nakikita ko sa Singapore. Oh, Brother Fiona, kamusta ka na? Nasa Norway ko yun. Sa kaibigan natin na madalas na kasama rito. Nakaganak siya. Pero pinaiyahan ko dito sa akin. Nakatuwa. Salamat sa mga instant interpreter radio na pagka nandito sa malaking function mo yan. Malaking trabaho yan. Nandito ako nakatayo, kaya kita nila ako. Ay, yung nasa kusina, nakita ba nila yun? Ang tanong, ay sino ba ang mas kinalugdan ng Panginoon? Ito. Bawat isa na gumawa ng buong puso para sa Lord. Pantay-pantay. Hindi naman lahat pwede nasa pulpit. Kasi po ang nasa audience. Hindi naman lahat pwede nasa CR. Maliit naman ang CR natin. Hindi naman pwedeng lahat ay janitor at janitress natin. Iba-ibang function. Pero sa Lord, isa lang po ang titingnan ng Lord. Amen? Sa parang ako nag-umpisa ng ministeryo, triple ministry, ay tatlong ministeryo ng pastor, ang galing kaya. Pero ginawa ko ng maayos. Tribal ministry. Pasahan, walis, daspan. Doon mo na ako nag-umpisa. Doon ako nag-umpisa. Kaya hanggang ngayon, marunong ako sa tribal ministry. Right after ng Dome Watch, nasa tribal ministry si Pastor. Alam natin lahat yun. Hindi ako nagmamalaki sa inyo. Ibig sabihin ko, walang gawain na hindi counted at tinatulog ka ng Lord basta ginagawa mo ng purpose. Walang indikan, walang kumparahan. No? Concern tayo sa bawat isa. So mga kapatid, dapat po ay mayroon tayong pakialam. Nakikita ko natin yan mga kapatid. Yung po yung ika-anim, dapat po ay concern tayo sa bawat isa. Eh kung bahagi tayo ng katawan, nangangati na nga yung likod, ay kamay, kamutin mo na. Diba? Tayo ay sensitive sa pangangailangan ng bawat isa. So, leader ka, hindi ka makakatayo ko. Next in line, yung isang song leader din. Sasaluhin mo yun. Kailangan ng isa't isa ang iba. Amen. Hindi ako makakatugtog. Sino available yan? Nakakatuwa po tayo. Busy tayo. Alam mo agad. Kasi ganun hindi available. Kasi ganun pa yung sasalo. Dati wala tayong ganyan. Pupuntahan mo, lakad ka pa. Pagdating doon, wala sa bahay. Kasi na tayo ngayon.
O nakagisi tayo sa servant, nakagisi tayo sa children, nakagisi tayo sa doctrinal discussion natin. O ito pala yung available. Walang siya sa naman, pindot-pindot lang, okay na. Diba? Kailangan natin ang isa't isa. May pakialam tayo sa isa't isa. Ang bawat isa ay dapat may concern sa bawat isa. Hindi pwedeng katuwiran. Grabe siya! Walang ganun sa body of Christ. Wala tayong pakialam sa kanya. Hindi mo pwede ganun. Pag ba ang iyong paa ay nagnanana, wala mong pakialam ng utak, meron. Tama hanggang utak yun eh. Kasi bahagi ng katawan. Pag hindi ka nasaktan, pag ay umalis, hindi ka bahagi ng katawan. Either ikaw ay buhok o ikaw ay buhok. Ang buhok, pag kinupin, hindi nasasaktan ng katawan. Ang buhok, pag kinupin, hindi rin nasasaktan ng katawan. Pag ikaw ay bahagi ng katawan at hindi ka nasaktan, baka hindi ka bahagi. May nangyari hindi maganda sa kapatid, natuwa ka pa, ang takot problema mo. Kasi hindi ugali ng kabahagi ng katawan ang matuwa kapag may nasaktan. Ay, tinubad niya. Hindi ka talaga bahagi pag wala kang pakialam. Diba? Yung iba halos nagluluksa na, natutuwa ka pa, nakit problema mo. Maaaring hindi ka bahagi. Kasi ang bawat bahagi ay may pakialam at may pakiramdam sa ibang bahagi mo. Hindi ko maintindihan kung bakit may kongregasyon natutuwang napapahamak ang kanyang pastor. At hindi ko naman maintindihan kung bakit may mga pastor natutuwang mapahamak ang kanyang tupa o ang sino sa body of Christ. Sino man po walang pakialam, there is something wrong within the connection, yung ugnayan, yung relationship ng bawat bahagi. Yun po ang katotohanan sa bawat bahagi. Pag pinapahamak ang ibang bawat bahagi, apektado. Alulungkot. Kasi bahagi. Sa bahagi ng literal na katawan, pag may nana at may bukbok ang iyong ibig, hindi ka makakatulog. Ang sasabihin lagi ng utang, ang sakit, ang hirap, diba? Kumikirot. Sa body of Christ, ganyan din. Pag may isang napahaba, kailangan kumirot lahat yan sa bahagi ng sa buong katawan. Kasi bakit? Bahagi yan. Diba? Pag hindi kumirot, hindi ka bahagi. Ay kung yun ng buhok, walang pakiramdam, di bahagi pa rin. Eh, pag ikaw ang part mo, ibalak na ka. Part mo bahagi kay dugo, ito yung ugat. Grabe na. Timong napakaliit na bahagi ang gaba niya. Yan yung tuga. Ang bawat bahagi daw ay concerned sa ibang bahagi. Ito po sinasabi ng verse 24. Makikita po natin mga kapatid kung gaano po talaga ang body of Christ. May pakialam ang bawat bahagi sa iba. Ang panghuli po, pag ito ho, kompleto na po ang ating pinag-uusapan. Ang bawat bahagi ng katawan ay konektado.
konektado sa lahat ng bahagi. Ang bawat bahagi ay konektado sa lahat o sa ibang bahagi. Verse 26. Sabi dito, kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kaya sabi mo, isang napahak, hindi ka nasaktan, marahil hindi ka talaga bahagi. Hindi ko ako nag-judge kasi ito yung sinasabi ng Bible. Sa halip na ikaw'y masaktan, ikaw'y natuwa, ang laking problema. Ano ba mga kapatid? Lalong-lalo po sa part ng mga pastor. Akala niyo ba? Hindi lang po namin kadalasang ugali ang kami ko'y umiyak sa babaw ng pulpito. Minsan namin talagang hindi na mapigilan. Pero pag kami nalaman po ng Diyos, yung hindi namin magsumpong sa kung sino at hindi namin isumpong sa batas, kundi sa Diyos namin. Yung hindi namin maidaling sa iba dahil kakalat lang ang masamang balita, sa Diyos namin nalagay. Alam niyo mga kapatid, iba pa po ang sakit na nararanasan naman ito. Alam niyo po, pero isa akong pastor narinig na nagsalita ng ganito. Tungkulin ng isang pastor na pangalagaan ang kaluluwa ng bawat member. Kung ikaw ay isang mananampalataya, simple lang ang iyong pagkakita. Una, yung sarili mo at yung iyong aabot. Amen. Sa ordinary member. Okay, nakatulong ka sa tatlo. Yun ang maximum capacity mo. Okay na yun. Pero pag ikaw ay pastor, kung ang member mo ay 200, accountable ka sa Diyos at 200. Kaya po, minsan hindi naramdaman ng iba. Pero naramdaman namin. Ikaw yung aming pananalitan. Hindi nalaman ng iba. Pero kailangan alam talaga namin. Why? Kami po yung accountable sa Diyos. Sa amin. Kaya po, konektado po yung mga kapatid. Sabi doon, kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinararangalan ang isang bahagi, nagagalang ang lahat. Mga kapatid, ito ang isang example niyan. Pag napintasan ang sino man sa atin, mapipintasan tayo lahat. Pag nagkaroon ng negative image yung isang member, mayroong negative image ang church kasama pastor. Pero kung pag napuri at may magandang bagay na nangyari sa isa, magagalak po ang lahat. Hindi po kayo ng isang nakakagalak na katotohanan. Ako po'y taga-Alfonso, ako'y taga-Muyo. Ang marami po doon sa mga batang nag-aaral doon, ang marami po doon kabilang sa mga honor. Ako, hanggang division ng Cavite, nakakarating po sila. Yung anak ng pastor namin, grabe, hindi pa kanawa. Kilala yata sa buong Cavite yung batang yun. Karangalan po ng pastor, karangalan ng lahat, karangalan ng PSA family. Amen? Dami
may honor. Tapos ang mga profession doon, karamihan, teacher. Dito sa atin, karamihan, engineer. Yun yung aming dito. Diba? Kung may mga katapos, ganyan karangalan natin dati. Yan po ba? Pero pag sinabi, yung isang member ng PSI ay adik. Okay. Sa lahat. Yung isang member ng PSI ay ngayon ay hard killer na. Ako naman. May epekto yan sa buong body. So kung magkaganon mga kapatid, ganito po ang isang pinakamagandang katotohanan ng panghawakan natin base sa ating talata. Una, unawain natin kasi ang sinabing body of Christ dito, grupo ng believers. Kung ikaw alam mo talaga na ikaw ay mananampalataya at ikaw talaga ay anak ng Diyos mga kapatid, kasama ka sa body of Christ. Kasama ka sa church. At ito ang dapat natin maintindihan. Mayroon tayong gampanin lahat. Amen po? Hindi po ako naniniwala, ayon sa talata natin, hindi ako naniniwala na mayroon kung mananampalataya, siya'y ligtas, siya'y anak ng Diyos, pero mananatili lang kaligtas, walang gagawin hanggang bumalik si Kristo. Walang ganon. Kasi ang bawat isang bahagi ay may kanyang tungkulin gagampanan. Amen po? Talagang mayroon yan. Minsan sa financial, minsan moral support, may bahagi pa rin yan. Prayer support, manpower, naku wala talagang hindi kasama. Diba? Ang halaga, pag-function tayo ayon sa ating pagkatawad. Kasi hindi magdidiman ang Diyos ng gagawin natin na hindi naman yung talaga ang ating totoong role o function. Diba? At dapat natin tandaan, tayo po ay talagang kapugnay ng bawat isa. At kung ang mangyayari sa kanya ay magiging apektado ka rin, masama man ito o mabuti, ito ang isang bagay na dapat natin ginagawa. Ingatan natin ang bawat isa. Hindi po ba? Magdaling tayo sa bawat isa. Tingin natin ang biyaya ng Diyos sa bawat isa upang magawa natin ang nais ng Diyos sa kanyang Diyos. Huwag natin ipasolo ang trabaho doon sa isa lang. Kung alam naman natin, pwede natin tulungan at yun din ang function natin. Huwag din natin isiksik yung sarili natin sa hindi naman natin talaga kaloob, magugulo at mawawala sa direksyon ng conscience. Alam mo kung ano ang iyong function, gawin mo ang pinakamabuti. Ingatan mo ang iyong kaloob, gawin mo ang iyong the best. Ingatan mo ang kapwa mo mananampalataya. Amen po ba? Huwag natin ikatuwa ang pagkapahamak ng napapahamak. Hindi dapat natin ikalungkot. Makigalak tayo kung pagalak-galak ang mga nararanasan at nangyayari. Amen po ba? Doon po natutuwa ang Diyos. Doon kasi niya dinisenyo at yun ang inaasahan niya sa kanyang church. Kaya niya ibinigay iba't ibang kaloob para yung tumakbo ng ayos para gawin ang ayon sa kanyang kakayanan na magbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Amen po ba? At yan po ang kabuang picture ng isang maayos na church. Amen po ba? Magandang tanghali po, pagparayan po tayo natin. Praise the Lord sa napakagandang mensahe ng bawat isa. Ayan, so alam po ang bawat isa ay pinagpala at napagpala sa napakagandang salita ng ating Panginoon sa araw na ito. So natuklasan po ng bawat isa ang kanya-kanyang bahagi as a church or group of believers. Ayan, so napakasarap po maglingkod sa ating Panginoon at napakasarap din po sa pakiramdam na habang tayo po ay nabubuhay ay ginagampanan po natin ang bawat kabahagi po natin. Amen po ba tayo dyan?
Sige po, bago po tayo magbigay sa ating Panginoon, makibukas po kayo sa Hebreo 11 verse 4. Ayan, sabi po sa Hebreo 11 verse 4, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa inihandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid ng tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Amen. Sige po, manalangin po muna tayo bago po tayo magdalawag sa Lord. Hallelujah, aming Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat, puspos ng kabutihan at pagmamahal sa buhay ng bawat mga anak mo. Salamat aming Panginoon sa pagkakataong ito na kami po ay magbibigay, na kami po ay maghahandog sa iyong gawain aming Panginoon. Nawa po aming Panginoon ay patuloy mong ilagay at ipaalala sa aming mga puso, Panginoon, na ang pagbibigay, Panginoon, ay part, Panginoon, kung saan kami po ay tinuturuan mo na sumunod. Kami po ay tinuturuan mo, Panginoon, na magkaloob sa iyong gawain, aming Panginoon. Nawa po, Lord, ay ang bawat mga salapi, Panginoon, na bandi ko, Panginoon, ay patuloy na magamit, Panginoon, sa ikalalawi at ikalalawak ng iyong ministeryo, aming Panginoon. Salamat, O Lord, dahil ito po yung pangako mo sa aming Panginoon, na kung kami ay magtatapat, na kung kami ay magbibigay, Panginoon, sa inyo, ito po, Panginoon, ibabalik po sa amin ng siksik, hindi at umaakaw pa, Panginoon. Dahil ito po, Panginoon, hindi amin, kundi ito, Panginoon, ang iyong kabahagi. Ito, Panginoon, ay para sa iyo, Panginoon. Ito po, Panginoon, ay bahagi ng aming mga kinita, Panginoon. Kung saan, Panginoon, itong part na ito ay para sa iyo lamang, aming Panginoon. Kaya po, puso namin, pinagkakaloob sa inyo, Panginoon, ang para sa iyo, aming Panginoon. Salamat, O Lord, pagpalain mo ang gawa ng aming mga amay, aming Panginoon. Upang nang sa gayon kami, Panginoon, ay laging may pagkakataon na magbigay at maghandog sa iyong misteryo, aming Panginoon. Salamat, O Lord. Kaya naman, O God, patuloy po namin ibinabalik po sa inyo ang pinakamataas ng papuri, pagluwalhati at pagdakila at pagpapangalaman sa Ama, sa aming pangalan ni Jesus.